Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay nagtungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ipinamahagi sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang gabi.
no? Pakibati rin ng Happy Easter. Yan. Happy Easter din sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Patuloy pa rin tayong nagninilay sa Pasko ng muling pagkabuhay. Kwento ng dalawang alagad patungong Emmaus ang ating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ilan nga pong alagad yung naglakad? Hello? Ilan po? Yan, chinecheck ko lang kung gising pa kayo. Saan sila papunta? Saan? Ba't parang paus kayo? Ang hina ng boses ninyo. Gising, no? Alam ko ang haba ng kwento. No? Nakinig po ba kayo? Matapos ang 3 araw, nang muling mabuhay si Jesus, napagdesisyonan ng 2 alagad na umalis sa Jerusalem at pumunta sa Emmaus. Ito naman mga to, ang KKJ nyo naman, no? Ginigising ko nga kayo, no? Sapagkat, alam nyo, ba't sila nagpunta sa Emmaus? Kasi wala na si Jesus. Wala na ang tinuturing nilang Mesiyas. Wala na ang kanilang inaasahang magliligtas sa kanila. Kaya wala na ring dahilan para sila ay manatili sa Jerusalem. Bakit ka nga naman mananatili kung wala na ang inaasahan mo? Hello? Bakit ka nga naman mamamalagi pa kung wala na yung tinuturing mong kaligtasan? Kung matatandaan natin, ang Jerusalem ay lugar kung saan nagsimula ng misyon si Jesus. Maraming nagawa si Jesus sa Jerusalem. Anong nagawa ni Jesus sa Jerusalem? Nagpagaling ng mga may sakit. Ano pa? Nagpalayas ng mga demonyo. Ano pa? Nangaral sa mga tao o sa mga templo, di ba? Ano pang ginawa ni Jesus? Nagpatawad ng mga kasalanan. Ano pa? Gumawa ng mga milagro at kababalaghan. Kaya nga kung masasabi natin, ang Jerusalem ay isang importanteng lugar para kay Jesus. Malapit sa puso ni Jesus, sapagkat dito nagsimula ang kanyang misyon. At dito din nakatagpo ni Jesus ang marami niyang tagasunod, kasama na ang 2 alagad na nagtungo sa Emmaus. Ngunit para sa 2 alagad, hindi na mahalaga sa kanila ang Jerusalem, sapagkat wala na si Jesus. Kaya nilisan na nila at iniwan na nila ang Jerusalem at pumunta sa Emmaus. Dala ang kanilang kalungkutan, dala ang kanilang pagkabigo, naglakad sila ng 11 kilometro. Biruin mo yun? Sawi, heartbroken, malungkot ang 2 alagad nang nilisan nila ang Jerusalem at naglakad ng 11 kilometro. Tingnan mo, no? Nawala lang si Jesus, nag-iba na ng daan yung kanyang mga alagad. Tama? Porque hindi na nila kasama si Jesus, ayaw na nilang manatili sa lugar na importante para kay Jesus. Iniwan na nila ang lugar kung saan sana pinagpapatuloy nila ang misyon ni Jesus. Sa bagay, ganyan naman di ba? Ganyan naman ang mga tao. Kahit sa panahon natin ngayon, kapag wala na tayong mapapala sa lugar, iniiwan na natin. Tama? Hello? Andali natin magbago ng landas, lalo na kapag hindi natin makita ang presensya ng Diyos.
Gaya ng mga tumalikod sa ating simbahan. O di ba? Nasa na sila? Napunta na sa iba. Tama. Yung mga nagpakalayo-layo dahil lang nagtampo sa Diyos, nasa na? Di ba ganun? Ang dali nating iwan kapag tayo'y nasasaktan. Ang dali nating umalis kapag wala na tayong ganansya. Kaya ngayon kaibigan mo, na hindi mo na malapitan, anong ginagawa? Iniiwan. Hello? Diba? Yung asawa mo, na wala ka ng ganansya, iniwan. Alam nyo, sa panahon ngayon, yung mga kabataan na nagtatrabaho, pansinin nyo, papalit-palit ng trabaho. Ba't ganun? Iniiwan nila agad yung trabaho nila. Samantalang nung araw, di ba? Yung mga nakakatanda sa atin, tinan mo, nabulok na sila dun, nandun pa din, hanggang mag-retire. Nakakabilib, nabibilib ako dun. Yung sobra yung loyalty, yung kahit na anong mangyari, hindi iiwan yung kumpanya. Kasi noon, nagbigay sa'yo yan ng biyaya. Noon, naisalba ka niyan. Pero ngayon, porque wala nang pakinabang, iiwan mo na. Porque may malaking bigayan doon, punta ka doon. Kaya, bilib ako noon Talaga. Kaya hindi katakataka, kahit ang mga tao ngayon, ang bilis magpalit ng relasyon. Hello? Diba? Papalit-palit, no? Parang damit lang. Iba yung kasama. Sa isang linggo, iba na. Diba? Ang bilis natin magsawa. No? Kapag hindi na masaya, iwan. Kapag hindi na maganda, iwan. Kaya hindi katakataka kung bakit ganun ang ginawa ng dalawang alagad. At hindi rin katakataka, hindi nila namukaan si Jesus. Kahit kasabay nilang naglalakad si Jesus, kahit kausap nila si Jesus, imagine niyo, 11 kilometro. Gaano kalayo yon? Di ko alam. No? Pero, di ba pag 11 kilometro at ikaw ay nagdaramdam, ikaw ay umiiyak, ikaw ay nasasaktan, parang ang haba-haba nun, di ba? No? Yung nag-e-emote ka pa, no? Sinisipa mo yung lata, di ba? Pag ganun, di ba? Pag yung naglalakad ka, nag-e-emote ka, ang haba ng daan. Pero sila, hindi nila namukaan si Jesus. Bakit? Kasi nakatuon sila sa kanilang pagdaramdam. Umiiyak sila, nalulungkot, nalulumbay. Ganyan din yung nangyari sa mga babae sa ebanghelyo nating kahapon. Umiiyak si Maria Magdalena nang pumunta siya sa libingan. Ang hindi niya alam, kausap niya si Jesus. Akala niya, hardinero. Ba't hindi niya namukaan? Kasi nakatuon siya. Hinahanap niya ang bangkay na Jesus. Ang hindi niya nakita, ang buhay na Jesus. Ganyan tayo, di ba? Kapag heartbroken, wala kang nakikitang iba. Hello? Iniwan ka na siya pa rin nakikita mo. Hello? Move on ka na. Sinaktan ka na siya pa rin nakikita mo. Ayaw mo makakita ng iba. Di ba? Ganyan tayo Pero alam nyo, ang maganda sa kwento natin, hindi man nakilala ng dalawang alagad si Jesus, kasama nila sa paglalakad si Jesus. Hindi sila iniwan ni Jesus. Akala nila wala na si Jesus, kaya nga sila umalis ng Jerusalem. Akala nila iniwan na sila ni Jesus, pero doon lang nila nalaman na kasabay nilang naglalakad si Jesus. Kasama nila si Jesus nung panahong nalulungkot sila, nasasaktan at nalulumbay, kasama nila si Jesus. Yan ang pinapakita ng kwento ng paglalakbay patungong Emmaus. Walang iniwan sa kwento ng footprints in the sand. Alam niyo yung kwento nun?
Di ba? Yung lalaki, no, na naglalakad sa tabing dagat, no, nag-i-emote siya, naihirapan siya. At akala niya, iniwan siya ng Diyos. Pero nung lumingon siya, nakita niya yung yapak niya, malaki kaysa sa yapak niya. Isang yapak lang ang nakita niya. At doon niya na pagtanto na yapak pala yon ni Jesus. Kinakarga siya. Kasama siya, bit-bit siya. Parang ganyan minsan, pag tayo nasasaktan, akala mo iniwan ka ng Diyos. Pero ang totoo, kasama mo ang Diyos. At ang maganda, sa dalawang alagad, nang malaman nilang kasama pala nila si Jesus, sila ay bumalik sa Jerusalem. Sila ay nagbalik sa dati nilang daan. Nagbalik. Ito yung imbitasyon sa atin. Kapag ikaw ay lumayo, sana matagpuan mo ang Diyos at bumalik ka sa Diyos. Kung minsan nga, tayo yung nagpapakalayo, pero ang Diyos, sinasamahan ka pa rin. Ikaw yung tumalikod, pero sa huli, biniyayaan ka pa din. Parang yung mga alagad, iniwan nila yung Jerusalem, pero sa huli, pinakain sila ni Jesus. Binigyan pa rin ng tinapay. Siguro kung iba-iba lang yun, no? Lumayas ka eh. Ikaw bumalik. Diba? Yung iba ganun eh. No? Pero, tingnan mo, ang ganda. Nung sila'y umalis, sinamahan pa rin sila ni Jesus. At sa huli, biniyayaan ni Jesus. Kaya, nagbalik pa rin sila kay Jesus. Mga kapatid, ilang beses man tayong magpakalayo-layo at mag-iba ng daan, tayo ay sasabayan ng Diyos. Kaya't matutunan nating bumalik kapag nakilala na nating muli ang Diyos. Amen? Amen. Tuwing ika-23 na araw ng buwan, tayo po ay nagdiriwang ng araw ni Padre Pio. Kaya po, ang lahat po, pagkatapos ng banal na misa, lahat ng mga may sakit, mangyari lang pumila sa gitna at akin pong papahiran po kayo ng langis. No? Ito po yung langis para sa mga may sakit. So, good for like anointing po ito. So, akin pong papahiran ng langis ang mga may sakit. At pagkatapos po, maaari po kayong lumapit, humaplos sa relikya ni Padre Pio. Meron po tayong relikya dito sa harapan at ang imahe ni Padre Pio. Lubos ako nagpapasalamat sa ating donor na nagbigay ng ating imahe ni Padre Pio, sina Ann and Benji Muriel at ang kanilang pamilya. Kaya maraming salamat po. Meron na tayong imahe ni Padre Pio. Manalangin tayo.